everyone! Welcome to Rimarvin Cooking Lifestyle. Ito naman po ang kusinera ng inyong Rimarvin. Magluluto tayo sa araw na ito ng adobong kambing. Una nating gagawin is isang kutsa muna natin ang ating kambing para hindi malansa. Dito sa ating kawali, naglagay tayo ng mantika. Isutay lang natin hanggang mag-translucent ang ating onion. Pagkatapos isunod natin ang ating luya. Ang luya, tapos gumamit ako dito ng garangal or anong tawag sa yung wild ginger. Ginger at saka wild ginger ang ginamit ko dito para matanggal talaga yung lansa. Ayan. Maganda kasi isabay sa paggisa ang ginger kasi lalabas talaga yung kanyang aroma. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para always kayong man-notify sa ating newly uploaded recipe. Pagkatapos sinunod nating ilagay ang ating bawang. Isutay lang natin or igisa lang natin hanggang mag golden brown. Then isunod natin ang ating bay leaves, star anise, ang ating cinnamon stick. Ito is optional lang. Kung wala kayong ganyan, is pwede namang hindi lagyan. Pero mas maganda kasi pag mayroon yan. Then isunod natin ang ating sili. Inilagyan ko lang yan siya ng slit para lalabas yung kanyang anghang. Ito din ay nagpapasipa sa ating pagkain or nagdadagdag aroma. Then, itong ating hiniwa-hiwa na kambing fresh from the farm, ilagay lang natin at isang kutsa or ipan fry hanggang mag-change color. Kailangan kasi hindi yan ang kambing i-direct. Parang tupa din yan. Hindi pwedeng i-direct. Yung iba kasi direct pag nagluluto. Ako talagang ginaganyan ko siya para talagang matanggal ang kanyang lansa. Yung hindi kumakain ng kambing is napapakain dahil akala nila lang, ordinary meat, pero hindi nila alam is kambing pala ang inihain sa kanila. Ayan, mga amigas e debientes, de atun kusina aran akina de atun kusina. Ayan, ganyan lang, isang kutsa lang natin hanggang mag-change color, mag-brown ang ating meat. Ibig sabihin is natanggal na yung kanyang mga dugo-dugo. At pagkatapos natin yan siyang isang kutsa is ililipat natin yan siya sa ating pressure cooker para lalambot siya ng 30 minutes. Pag ayaw nyong gumamit ng pressure cooker is kailangan mga 2 to 3 hours ang paglaga nito para malambot. Ayan. O, tignan nyo. Kahit hindi nilagyan ng water is talagang lalabas yan ang kanyang water dyan dahil nahugasan natin yan siya at saka yung nasangkot siya natin siya. Ayan mga dibentes, si amigas. Hintayin lang natin medyo kumulo-kulo. Then, ilalagay na natin, ililipat sa ating pressure cooker. Paglagay natin sa ating pressure cooker, doon naman natin titimplahan ng mga pampalasa. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para always kayong ma-notify sa ating mga newly uploaded recipe. Sa puntong ito, ilalagay na natin ang ating karne sa ating mahiwagang kaldero, ang ating pressure cooker. Ito ay tinatawag kong mahiwaga dahil ito ay malaking tulong dito sa aking kusina, lalo na sa pagpapalambot ng mga karne. Pag wala kasi tayo nito is talagang mag-effort talaga tayo ng mga 2 to 3 hours or 1 to 2 hours ng paglalaga. Ako ginagamitan ko siya ng pressure cooker dahil gasol ang gamit natin sa panahon ngayon is
mahal ang gasol. Sa puntong ito, naglagay na tayo ng asin, ating pamintang durog or brown black pepper, ating MSG, seasoning granules. Tansya-tansya lang, wala akong sinukat dito, tinansya-tansya lang ang pagluto. Then, ang ating mahiwagang toyo, ang paborito ng mga Pinoy, ang Silver Swan toyo. Then, naglagay tayo dito ng suka. Ang suka na ginamit ko is original, kumbaga tuba. Then, naglagay din tayo dito ng ating oyster sauce. Tapos, magdadagdag tayo ng kunting yung sabaw kanina na sinangkot siya doon sa ating kawali bago natin tatakpan ang ating mahiwagang kaldero. Ayan. By the way, kailangan ang paggamit ng pressure cooker is ingat. Ayan, tatakpan na natin ang ating mahiwagang kaldero ng mahigpit. Ang pag-ooras nito is pag nag-whistle na yung kanyang bago tayo mag-timer. Ilagay natin yung kanyang whistle. Then, hintayin natin na mag-whistle bago natin lalagyan ng timer. Ayan. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para always ma-notify sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, natin ang sinindihan na ang ating mahiwagang kalan na nakasalang ang ating mahiwagang kaldero. Hintayin natin na mag-whistle tapos lalagyan natin siya ng timer. Doon na natin umpisahan ang pagta-time ng 30 minutes. Ako pag gumagamit ng rice cooker is talagang 30 minutes. Ayan, nagwi-whistle na siya. Umiikot-ikot na ang ating mahiwagang whistle ng ating mahiwagang kaldero. Ayan, lalagyan na natin siya ng timer. So, after 30 minutes, ayan, tanggalin natin ang pressure sa loob. I-release natin para hindi tayo madisgrasya. Bago natin yan siya bubuksan, kailangan wala ng pressure sa loob. Kasi pag may pressure pa tapos binuksan ninyo, is delikado ang ating gagawin pag ganyan. Ayan, sa putong ito, dahan-dahan na natin bubuksan dahil nawala na ang pressure ng ating mahiwagang kaldero. O, ayan. Tapos, ililipat natin yan siya ulit sa ating kawali kanina na ating pinaglagaan. Ayan, atin ulit nilagay. Mga 15 minutes. Ayan, pagkatapos nating nailagay, ito na ang ating adobong kambing. Sa hindi pa nakatikim sa ganitong luto ng kambing, istikman nyo. Talagang masarap siya. Hindi malansa. Akala nyo ordinary meat lang. Walang taba. Pag hindi nila makita yung balat niya, hindi nila alam na kambing yan. Ayan. Isinali ko na kasi ang balat dyan para isahan na lang. Total bata pa naman itong ating kambing, kaya ganyan lang. Tapos na ang ating pagluluto. Maraming salamat sa ulitin. Bon appetit. Thanks for watching. Bye-bye. God bless and be safe. Bye.